standing beside the spring if a maiden comes. So kwento niya, 'di ba, yung nangyari, and talagang nagpuri siya sa Panginoon, at sinabi niya nga doon na bago matapos yung kanyang panalangin, nagkaroon na ng katuparan yun. And then nung nilagyan niya ng ring yung, and sa nose yung babae, and bracelet na kung saan iyon ang tanda na yun yung babaeng para kay Abraham, ay nagbow down uli siya sa Lord, and he worshiped the Lord and praised Him. Inulit niya uli yung pagbow down niya. Nakita natin kung paano siya nag sa Lord, diba, nagpuri. At makikita din natin na ito tinuturo din sa atin ng Bible, na kung saan ay sa buhay pa lang natin bilang isang mananampalataya, makita tayo kung paano tayo kumilos bilang isang Christ-like o Kristiyano, na sa buhay pa lang natin ay may mga tao nang magpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Di po ba? So yun yung tinuturo dito sa atin ng scripture, na yung maging malakas tayo sa pananampalataya, kasi hindi ito kumbaga yung pangako ng Panginoon nananatili yan, hindi yan mawawala, hindi kahit kailan. Kaya kung ano yung sinabi niya, na dapat tayong lagi pong tayo magtiwala sa Kanya. At ito uli, inulit niya uli ito sa verse 52. When Abraham's servant heard what they said, he bowed down on the ground before the Lord, bowing himself to the earth. Hallelujah. Paulit, inulit niya uli na pag-bow down sa Lord, pag-worship sa Lord, precious thing to her brother, na talagang kasi nakita niya kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay niya. Minsan yung tao nakakalimutan na yun eh. Pag dumating yung mga problema, nakakalimutan ng tao na na yung mga grinant ng Panginoon sa buhay nila. Yun ang nakakalimutan ng tao, na ano ba yung ginawa ng Panginoon before. And then suddenly, kapag umihip ang hangin, dumaan yung bagyo, nawawala lahat yun sa isip ng tao, na may ginawa ang Panginoon sa kanya. Kaya nakakalimutan niyang magpuri sa Panginoon. Instead, nagre-rely siya sa kanyang kakayanan, humahanap siya ng ibang paraan. Nakakalimot ang tao na merong Panginoon na magbibigay ng kapayapaan, tutulong, magpa-provide ng kailangan. Eto nga, 'di ba, hindi pa siya dumarating doon, sinabi na ni Abraham na sasamahan siya upang maging success. And then hindi pa siya natatapos manalangin, ayun na, natutupad na yung pinapanalangin niya. Kasi alam ng Lord yun eh. Sabi nga, 'di ba, sa New Testament, na hindi pa natin sinasabi pero alam na ng Lord kung ano yung pangangailangan natin. Gusto lang kasi ng Lord na manalangin tayo lagi sa Kanya. Hallelujah. Also big precious things to her. Gusto lang kasi ng Lord na mag-surrender tayo sa Kanya. Gusto ng Lord na isuko natin sa Kanya kung ano yung mga problema natin. Maliit man ito, malaki. Gusto ng Lord na lagi natin siyang tawagin. I-surrender natin sa Kanya lahat ng to. Amen. Talaga. Surrender your life to Jesus. Kasi nga siya po nga yung may akda ng lahat. Siya po yung nakakaalam ng lahat. Hindi natin alam ang mangyayari bukas, mamaya. Pero lahat ng gagawin natin, i-surrender natin to sa Kanya. Kasi siya po ang nakakaalam ng lahat ng ito. Kaya po napaka ng sulat ay itong sinasabi sa Genesis 24, na kung saan talagang tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano tayo manampalataya sa Panginoong iisang Diyos, na
may lalang ng langit at lupa. And dito, kapag kapag tayo ay nagtiwala sa Panginoon, even our family, God will bless them also. At yung faith natin, di ba? Yung faith natin talagang yun ang magpapatibay sa atin sa Lord. And yun din, gusto ng Panginoon, makita din ng Panginoon dito na talagang ang lahat ng concern natin, lahat ng gagawin natin, ipanalangin talaga natin. And thank Him at all times. Kahit nasa pain tayo, ups and down, lagi tayong magpasalamat sa Lord. Hallelujah. Lagi po tayong mag-worship sa Lord. Whatever yung ating path na dadaanan. Kasi maraming lubak eh. May times na madadapa ka. Pero purihin ang Panginoon dahil siya pa rin ang magtatayo sa'yo. Pag nasugatan ka, siya pa rin ang maghihilom ng sugat mo. Siya magbibigay ng kapayapaan sa'yo. Lahat ng iyon pinaparamdam sa atin ng Panginoon. Kaya dapat na hindi natin makalimutan lahat ng iyon sa oras ng ating kapigatian. Amen. And be filled with the Holy Spirit para magkaroon tayo ng joy sa buhay natin. Lahat ng concern natin, sitwasyon man yan, ipanalangin natin yan sa Panginoon. Kasi siya naman ang mag-aayos niyan eh. Like the servant of Abraham. Sobrang naging masunurin din siya kay Abraham kasi nakita niya kung paano mag-submit si Abraham sa Lord. Kung paano yung naging buhay ni Abraham bilang mananampalataya. Na-witness niya yon, kaya talagang ganun din siya magpuri sa Lord. Kaya magpatuloy lang po tayo kahit na yung mahal natin sa buhay ay hindi pa yung may mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon o hindi pa nalalapit sa Panginoon. At ibang Diyos yung nakikilala nila. Pero may piniprepare ang Lord para sa kanila. Hallelujah. Kaya yung submission ay napaka-importante, and surrendering sa Lord, prayer, repentance,